Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng smash cake o minimalist na smash cake. So, simple lang tong design na to. Madaling gawin, madaling sundan. So, 6x5 ang in-order na size ni ma'am, pero ginawa ko siyang 6x6. Hindi na nagtanong si ma'am kung anong available na flavor. Basta ako na lang ang nag-decide na moist chocolate ang flavor na binigay ko sa kanya. Kasi naka-order na dati sa akin si ma'am. Bali, full fondant yung in-order niya nung first month ni baby. Tapos, ang size ng kanyang cake dati is 4x4 lang. So, mini cake lang yon na full fondant. So, ito po yung design na in-order dati sa akin ni ma'am. O, diba? Ang cute. Maliit lang yung cake, pero ang busisi niyang gawin. Sa sobrang liit niya, napakahirap niyang gawin. Ganun. Kumbaga, mas mahirap pa siyang gawin kaysa sa malalaking cake. Kasi nga, yung mga details na nilagay ko at ginawa ko is maliliit. So, ang akala ng iba, pag maliit o super liit, very mura na. Very wrong yon mga day. Maling-mali. So, mabalik na nga tayo dito sa ating cake. Bago pa humaba yung usapan tungkol sa maliit at super liit na so, ang feeling na nilalagay ko dyan is chocolate ganache. Kita nyo naman kung gaano ka-creamy at kakintab. So, maraming ang nag-PPM tapos yung iba nagko-comment sa aking mga video kung ano daw ba yung recipe ko sa paggawa ng chocolate ganache. So, ito na nga sasabihin ko na hindi nyo na kailangang maglabas pa ng ballpen at papel. Makinig lang kayo ng mabuti at magigets nyo na. Ganon. So, ito na, makinig mabuti ha. 1 kilo dark chocolate compound, any brand. Sa mga nagtatanong kung ano yung eksaktong gamit ko, bali, paiba-iba kasi. Basta dark chocolate compound, dark kasi para mas hindi siya yung masyadong matamis. Kesa dun sa mga milk chocolate, yung mga ganon, matamis yung mga yon. Kaya, ang pinipili ko yung dark. Tapos, 2 pack ng all-purpose cream, kahit anong brand. Tapos, paghaluin ko lang sila sa isang bowl. Tapos, iluluto ko lang siya sa bain-marie. O, ipapainit ko lang sa bain-marie. Yung iba, ang gamit nila is microwave oven. So, ako, bain-marie kasi wala akong microwave oven. Tapos, pag nakikita ko na siyang natutunaw na, saka ko siya hahaluin. Hahalukayin ko siya mula ilalim, tapos ipapaibabaw ko. Ganun lang yung paghalo. Tapos, wag nyo siyang, yung kailangan yung bowl nyo, hindi pala dikit dun sa pinakatubig niya. Kasi, pag didikit dun sa pinakatubig niya, ma-overcook yung ating chocolate at yung ating all-purpose cream. Pag na-overcook kasi, magkakaroon siya ng ibang texture, magiging magaspang siya, tapos magkakaroon siya ng puti-puti. Yun yung niya, fats. So, ganun lang po yung technique, wag i-overcook. Tapos, pag totally natunaw na yung ating chocolate compound, syempre, aalisin na natin sa apoy. Tapos, ire-rest ko siya overnight, kinabukasan gagamitin ko siya. Para sa akin kasi mas maganda gamitin yung chocolate ganache kapag nakapag-rest siya. Mas madali siyang ipahid sa ating cake. Ganon. So ito na nga po at tapos na yung ating cake. Sa hinaba-haba ng kwento ko tungkol sa gamit kong chocolate ganache. So cake comb lang po yung ginamit ko dyan para magkaroon siya ng ganyang texture. O diba, ang kinis tsaka ang linis tingnan. Tapos ito na at ipapakita ko sa inyo kung paano ko ibinabox yung aking cake. Transparent box yung ginagamit ko at syempre kasama yan sa costing ng ating cake. Mas matibay kasi yung ganyang box kesa sa mga ordinary box. Tapos reusable pa yan. Kumbaga pag natanggal na yung cake, nakain na ng customer natin yung kanyang cake, pwede na nilang linisan yung pinaka-board niya. Tapos pwede nilang gawing box pang regalo nila. Ganon. O kaya kahit anong ilagay nila dyan pang display. Tsaka sa pagpili ng magandang packaging, ang isang strategy para mapaganda pa natin yung produkto natin. Okay, kita nyo naman kung paano ko siya hawakan, diba? Hindi man lang siya na, Tapos, binibitbit lang yan ng ganyan, diba? Napakatibay niya. At syempre, hindi tayo kakabahan na aalog-alog yung cake natin kasi stable yung ating pinaglagyan ng So, yun cake lang po guys. Thank you for watching. Till next video. Bye!